Ang daming pinaiyak na mga teams nito dahil sa mga tirang ganyan. Bye-bye. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Nakakita nyo na ba yung Milwaukee Bucks? Andun na si Lillard, diba? Tapos yung first five nila, ang lalaki. Mga higante. Paano ito makakatulong para sa kampionado ng Lillard tsaka ni Giannis? Himayin natin yan. Pero bago ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout kay Makoy. Makoy, salamat sa suporta. Nakakataba ng puso yung mga ganyang comment. At higit sa lahat mga tropa, huwag kalimutang mag-subscribe and share para sa marami pang usapang basketball. Let's go! Unahin na natin si Andre Jackson Jr., a 6'6 guard na nadrap ng 36 overall pick ng Orlando Magic at napunta nga sa Milwaukee Bucks. Flashy guard to na athletic, marunong dumrive, marunong pumasa, may tira sa labas, at kayang-kaya niyang dumang. Tingin ko wala pa masyadong impact to, baka sa bench roll pa lang, kasi nga rookie pa lang. Chris Livingston, a 6'6 forward na nanggaling sa Kentucky na nadrap ng Milwaukee Bucks ng 58 pick. Siya ay typical forward na pwedeng gawing wing ng Milwaukee Bucks kung magkakaroon siya ng playing time. Marunong siyang pumasa, marunong siyang dumipensa, at marunong siyang dumrive. At this time siguro maribibigay pa lang sa kanya is reserve role. Jason Gortman, undrafted rookie na nakuha pa rin ng Milwaukee Bucks. Sabi nila kaya daw to kinuha ng Milwaukee kasi ang ganda nga nung nilaro niya sa summer camp. Makikita natin dyan na magaling siya mag-dribble at meron siyang spot-up shooting. Alam naman natin sa NBA na kailangan talaga ng mga shooter, lalo na yung mga malalakas na team para mag-open yung floor. Pero ngayon tingin ko wala pa naman tong enough na playing time na makukuha. AJ Green, a 6'4 guard na nakuha nga ng Milwaukee Bucks para maging shooter nila sa labas. Itong batang to alam mong pinanganak maging shooter. Tingnan nyo yan. Ang dali-dali lang niya sa kanya makascore sa labas. Playing time na lang talaga yung inaantay neto at opportunity para makatulong sa Milwaukee. Marjon Busham, a 6'6 guard na ang galing-galing dumrive at athletic. May mga galaw siya papuntang basket at kayang-kaya niya may pagsabayan sa mga salaksak tulad niyan. At isa pa, may tira rin siya sa labas na gustong-gusto ng Milwaukee. Ang role pa din niya is a substitute player. Cameron Payne, a 6'1 guard na parang ang tagal na sa liga. 8 years pa lang to pero alam mong lagi lang siya nandyan kasi siya yung mga legit na guardia na kayang umiscore at may tira sa labas. Kinuha to ng Milwaukee Bucks para magkaroon pa sila ng additional na tagadala ng bola in case na kailangan na nilang ipahinga si Lillard. Makakatulong sa bench role yung pagiging all-around player nito at leadership dahil nga siya isa ng veterano. Marquise Bolden, a 6'10 center na athletic. Nakakita niyo yun? Parang ang dali lang sa kanya dumunk na may tira sa labas na gustong-gusto ng mga NBA teams ngayon at may depensa na kailangan ng Milwaukee Bucks at kayang-kaya may pagbanggaan sa ilalim. Thanasis Antetokounmpo, sinabi nila kinuha lang daw to ng Milwaukee kasi nga kapatid ni Giannis, pero tingin ko hindi naman kasi marunong naman talaga maglaro to. Kagaya niya, marunong siya magdala ng bola, kaya niyang sumalaksak at gustong-gusto ng mga NBA teams yung pagiging athletic ng player kasi nga para sa opensa at depensa nila. Jay Crowder, a 6'6 forward na veterano sa liga. Ang maganda sa player na to is alam na niya talaga kung anong role niya. Wala tong kaarte-arte. O offensive rebound lang siya kung kailangan. Kung kailangan niyang miscore, titira siya sa labas. Ang maganda kasi rito is kaya niyang i-stretch yung floor kasi nga spot-up shooter siya. At may mga passer rin siyang tulad ng ganyan kasi nga may basketball IQ siya kasi ang tagal na niya sa liga. Kaya na rin niya magpasabit tulad niya. Robin Lopez, first time siguro sila magkakasama nung kakambal niya na si Brook Lopez. Pero ang gusto ko sa player na to, yung depensa niya. Magaling tong dumipensa at magaling tong humasel na gustong-gusto ng karamihan ng mga team. Kasi nga, yung pagiging grinder nito para makatulong lang sa team kahit ano gagawin niya. Lalo pa, kasama na niya yung kakambal niya. Tingin ko, pagsasama nilang dalawa ay mas magiging mas malakas sila kasi nga magtutulungan na sila para sa kanilang team. Malik Beasley, 6'4 guard na nanggaling nga ng Lakers. Shooter tong taong to pero minsan kasi hindi siya consistent kaya siguro nawala nga siya sa Lakers. Pero mapapakinabangan ng Milwaukee Bucks to kasi nga kailangan nila ng mga player para mag-open yung floor. Kasi nga threat yung mga tira nila sa labas tulad yan. Parang napakadali lang talaga sa kanya tumira sa labas. Pero hindi lang tira sa labas yung kayang gawin yan. Dahil nga alam ng mga dumidepensa sa kanya na may tira sa labas, nagkukumit to at nakakapasa siya tulad niyan. Pat Connaughton, 6'5 guard na ma-hustle at shooter na player. Gustong-gusto ng mga kampi niya kasi nga yung mga play na ganyan na hindi siya basta-basta sumusuko sa depensa at opensa para makakuha lang ng bola. Pero number 1 contribution talaga nito is yung tira niya sa labas. Naalala ko nung finals, grabe talaga yung ginawa nito.
Malaking factor yon kaya nag-champion yung Milwaukee Bucks, yung pagiging 3-point shooter nito. Eto na nga, ang higanting first 5 ng Milwaukee Bucks, Bobby Portis. Marami tong natutunan sa nakaraang FIBA World Cup. Ang maganda sa player na to is parang guard siya maglaro kahit ang laki niya. May tira siya sa labas, kayang-kaya niyang tumakbo tulad niyan. At alam niya kung saan ipoposisyon yung sarili niya. Tignan niyo, kahit na malaki siya, kayang-kaya niyang tumakbo ng mabilis at magkaroon ng fast break. Maganda talaga dito is yung tira niya sa labas. Kagaya niya, nagkakaproblema na sa Giannis, pero dahil nga may 3-point shooter siya, kayang-kaya niya baka sa kay Bobby Portis. Isa pa, boom. Ang dali lang sa kanyang tumira sa labas na kahit ang laki-laki niya. Isa pa sa mga higante, Brook Lopez. 7-footer to, pero may tira sa labas. Isipin mo, kayang-kaya niya sumupalpal ng ganyan, pero kayang-kaya niya ring tumira sa labas. Isa pa, marunong din tong kumat tulad niyan. 15 years na to sa liga, kaya alam mong leader na siya ng Milwaukee Bucks. Alam niya kasi niya kung anong makakatulong sa team niya. Kung didepensa ba siya tulad niyan, boom! Panis! Ang daming na itutulong nito sa team. Kaya niya ring offensive rebound tulad niyan. Pero ang gusto ko talaga rito is yung tira niya sa labas. Kasi bihira ka talaga makakita na blocker na may tira sa labas. Isa pang higante, Chris Middleton. 6'7" guard forward to, kaya talagang malaki din to. Ito is literal na scorer. Kayang-kaya niya umiscore kahit saan niya gusto. Tingin ko nagiging problema talaga lang lagi nito is yung pagiging injured prone niya. Pero pag naglalaro na to, anytime kaya niyang miscore tulad niyan. Naalala ko mas una pang sumikat to kay Giannis Antetokounmpo Kasi nga nauna to ng 1 taon kay Giannis. Siya yung literal na go-to guy ng Milwaukee Bucks noon before sumikat si Giannis. Pero hanggang ngayon pa rin naman. Kasi tignan mo naman yung mga crossover na ganyan. Kayang-kaya niya mang iwan ng bantay. Kasi nga literal siyang scorer. Wow. Eto na. It's Dame time. Ang ganda ng kuha ng Milwaukee Bucks nito. Hindi naman to higante sa height, pero higante ang puso nito. Ang dami ng pinaiyak nito dahil sa pagiging clutch player niya. Ito yung mga iilang player na hindi natatakot sa spotlight, bagkus lalo pa silang lumalakas sa mga pagkakataong ito. Ang dami ng pinaiyak na team nito dahil sa mga tirang ganyan. Yung mga ganyang tira ang kailangan ng Milwaukee Bucks. Kasi nga, wala silang closer. Kailangan nila ng player na mabibigyan nila ng bola kung kailangan nila ng basket. Ito yung play na nagpaiyak kay Paul George at sa fans ng Oklahoma City. Ang layo niyan, binitawan lang basta. Kasi nga, walang kadaga-daga tong player at gustong-gusto niya ng ganyang pagkakataon. Bye-bye. Giannis Antetokounmpo. Ang gusto ko sa player na to is nag-e-evolve siya. Kahit nakuha na niya yung MVP, uhaw na uhaw pa rin siyang ma-improve yung laro niya. Tignan nyo, may tira na siya sa labas. Dati talagang athletic lang talaga to. Da-drive, da-dunk. Pero ngayon, maayos na yung footwork niya. May mga sidestep na siyang kagayang ganyan. Tignan nyo, ang laki-laki niyang player, pero kayang-kaya niyang igalaw ng maayos yung kanyang mga legs. Isa pa, yung mga posteng ganyan, wala yan dati. Pero ngayon kayang-kaya na din niya. Kasi nga, lagi niyang gusto mag-improve. Tingin ko, sa malahiganting nilang lineup, may pag-asa silang mag-champion. Nakita na natin yung lineup ng Milwaukee Bucks. Ang ganda nito. Ang lalaki nila, lalo na yung magiging first 5 nila. Championship kaya, tingin ko. Kasi mahirap bantayan yung malaking lineup. Lalo hindi lang naman sila malaki. Agile sila. Si Middleton, si Portis, si Lopez, si Giannis. Ang lalaki niyan. Tapos ang higit sa lahat si Lillard. Yung puso nito during crunch time, mapapakinabangan talaga nila. Kaya tingin ko may pag-asa silang mag-champion. Mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe and share para sa marami pang usapang basketball. Thank you!